constitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Reklamong katiwalian ang isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa Ombudsman, kasuhan ng tig 12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, Co at Kimbo. Si Dalipe naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw nito na namumulitika lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bawal po yun dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat, lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpina, ilabas ang kopya ng enrolled bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpina, ilabas ang kopya ng enrolled bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos.